Sa tingin ko, gumagawa na naman ng ingay itong mga DDS vloggers na ito. Itong isang attorney, si Maharlika, at itong isang tinaguriang Red Tagger Queen na si Badoy. Ang pinag-uusapan nila ay kuno nga may isang kandidato na nag-offer ng 2 billion sa COMELEC para manalo. Kandidato ito sa pagkasenador. At ang sagot or tinanggihan daw ito ng COMELEC dahil nga meron na daw nakalista, meron na daw na line up na sila ang dapat manalo. Matindi no, yung kanilang mga iniisip para lang may pag-usapan, gagawa ng kwento, gagawa ng kabalastugan, pero hindi naman nila kayang patunayan. Tinanggihan daw ito ng COMELEC kasi nga meron nang 12 daw na talaga na para manalo. Ayan, siguro dapat kumilos ang COMELEC sa mga ganitong paratang. Pero ang dapat kumilos dito ay kung sino talaga yung pinaghihinalaan ng mga netizens, ng mga nakakapanood ng live na ito. Hindi man pinangalanan, pero yung iniisip ng mga kababayan natin, yung mga iniisip ng nakakapanood kung sino yung tinutukoy na itong mga DDS vloggers na ito. Nako, malaking na yon, malaking puntos na yon para malagay sa alanganin etong mga ito. At dapat pumalag, gumawa ng action kung sino yung tinutukoy na yon. Kung sino yung tinutukoy na kandidato dahil hindi naman daw tinanggap yung 2 billion para siya ay manalo. Ang ginawa daw ay nag-withdraw or nag-back out na lang sa pagiging kandidato sa pagkasenador. Nag-back out na daw. Kahit tayo, hindi pa po nababasa natin yung mga comments. Meron na tayong naiisip kung sino yung tinutukoy nila. Tumbok na tumbok kasi. Diba? So, nung magbasa na tayo ng mga komento, ayun na nga, pareho. Ito ay, sa tingin ko, ito magpo-fall under cyber libel, paninirang puri. Dahil, yun nga, kahit walang pinangalanan, tukoy na tukoy naman ng mga netizens, ng mga nakakapanood na itong video na ito, kung sino yung kanilang tinutumbok. At yun nga, ang sabi ng mga nagko-komento, tignan nyo, ito daw ay siguradong si Chavit Singson. Dahil siya lang daw ang nag-withdraw at meron nga daw kapasidad na magbayad ng 2 billion sa COMELEC. Nako, doon pa lang sa mga nagko-komento, siguradong may kalalagyan na itong mga DDS vlogger na ito. Lahat yan, puro si Chavit ang tinutukoy. Dapat daw sabihin para malaman na kung sino talaga yung tinutukoy nyo. Pero naku, si Chavit lang kaya ang may kakayahan na magbayad ng ganyang kalaki. Si Chavit lang daw yung nag-withdraw kamakailan na may kapasidad nga na magbayad ng ganito kalaki. So yun ang iniisip ng mga netizens, ng mga kababayan natin. So sila, yung mga komentong ito, sa tingin ko ay malaking bagay para, diba, gumawa ng hakbang kung sino man yung tinutukoy nga na itong mga ito, na itong mga DDS vloggers na ito. Ulitin ko lang, madalas ko itong sabihin, pero sa bawat lumilipas na araw, taon, lalong nagiging cheap, lalong nagiging sleazy yung ginagawang laban na itong mga ulupong ni Digong, lalo na po yung mga nasa social media. Kawawa kayo, mga